ang pitsa ng sweldo. Sa isang opisina, may empleyado na nagngangalang Carlo. Masipag siya, pero may ugali siyang ikinaiinis ng lahat. Mahilig siyang mangutang tuwing malapit na ang pitsa ng sweldo. Pre, pahiram muna ng 500. Ibabalik ko sa sweldo, promise. Sabi niya kay Mark. Ang office mate niyang palaging may dalang calculator sa lunch break. Dahil mabait si Mark, pinautang siya. Pero, dumaan ang sweldo, lumipas ang isa pang sweldo, hanggang 3 sweldo na wala pa rin. Isang araw, napansin ng buong opisina na may bago si Carlo. Bagong sapatos, bagong phone, at biglang nagbakasyon sa Boracay. Uy Carlo, ang ganda ng bagong phone mo ah, anong brand? Tanong ni Maya na naghihintay pa rin ng 300 pesos na hiniram ni Carlo. Installment lang to. Sagot niya, sabay iwas ng tingin. Nagtinginan ang buong opisina. Dito nagsimulang maghigpit ang lahat. Wala nang nagpapautang kay Carlo. Kahit ang tindahan sa harap ng office, hindi na siya binibigyan ng utang na kape. Isang araw, lumapit si Carlo kay Mark. Pre, baka naman 200 pesos lang. Pang-load lang. Sa sweldo na kita bayaran. Sabay pa cute ng ngiti. Napabuntong hininga si Mark. Alam mo, Carlo, ang dami mo nang nautangan dito sa office. Pero pagdating ng sweldo, ikaw pa yung unang nanglilibre ng milk tea sa jowa mo. Baka naman, it's time na bayaran mo muna yung utang mo bago gumastos ng luho. Napakamot ng olo si Carlo. Doon lang niya na-realize na hindi lang pera ang nawala sa kanya, kundi tiwala rin ng mga tao. At mula noon, nagsimula siyang magbayad unti-unti. Aral ng kwento, huwag kang uutang kung wala kang balak bayaran. Kapag nawala ang tiwala ng tao sa'yo, mas mahirap yun mabawi kaysa sa perang inutang mo. Bago gumastos sa mga bagay na hindi naman kailangan, siguraduhin mong wala kang utang na dapat bayaran.